Aling Doray, prangkahin niyo na nga po ako. Nagkakaproblema po ba kayo ni Gwen? Hindi. Bakit mo naman natanong yan, Paolo? Halos hindi na po ako kasapin ng anak niyo eh. Parati rin siyang tulala at tahimik. Yan din ang napapansin ko. Dati hindi naman siya mahilig lumabas ng gabi. Pero ngayon, parati siyang hating gabi nang umuwi. Gusto ko sana siya makausap ng masinsinan. Pero parati niya akong iniiwasan eh. Bukod dun, hindi na rin siya kasing sweet ng dati. Hindi kaya nagsawa na si Gwen sa'yo at naghanap siya ng ibang lalaki. Anong gagawin mo kung sakaling ang babaeng gusto mong pakasalan ay unti-unting nagbabago? Ipalagay na lang natin na sweet siya nung una, pero nang lumaon, biglang nag-iba ang pakikitungo niya sa'yo. Iiwan mo ba siya kaagad? O susubukan mo pa rin ayusin ang relasyon niyo? Paki-comment ang sagot niyo ha, at gusto kong magbasa. Kung gusto mong malaman ang naging desisyon ko, subaybayan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa inyo, Miss Anne. Ako nga pala si Paolo. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa pinagdaanan namin ng nobya kong si Gwen. Paolo, nasan siya? Ayos lang ba si Gwen? Natutulog pa rin siya hanggang ngayon. Buti na lang at nakarating ka. Pasensya na sa abala ha. Mukhang napa-absent ka pa sa trabaho dahil sa akin, Sandy. Wala yun, Pao. Basta ikaw. Handa ako mag-file palagi ng leave. Tsaka, importante rin makita ko ng personal si Gwen. Sandy, iha. Hindi ba't ikaw ang anak ni Tandang Sela? Yung albularyang nakatira sa paanan ng bundok? Opo, ako nga po. Pinapunta rin po talaga ako ni Nanay rito. Bili niya sa akin na ako munang tumingin sa kalagayan ni Gwen. Habang inaasikaso niya yung mga naonang dapat gamutin. Maraming salamat naman kung ganon. Halos mamatay na kami ni Paolo sa kaba habang binabantayan si Gwen. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Lahat tuloy kami nataranta. Ngayon, pwede na po kayong huminga ng maluwag. Ang nanay ko yata ang pinakamagaling na albulara rito sa bayan. Pero maiba po ako, Aling Doray. Wala ba kayong balak na patingnan muna sa doktor si Gwen? Ayaw kong kunin nila sa akin si Gwen, iha. Paniguradong pagkakamalan nilang may saltik at may sirang ulo ng anak ko. Naiintindihan ko kayo, Aling Doray. Base rin po sa kwento at pagkakakilala ko kay Gwen. Imposibleng may problema siya sa pag-iisip. Nakapagtataka nga lang kung paano niya kinayang katayin ng manok. Gamit lang ang mga kamay at ngipin niya. Para siyang isang aswang? Hindi. Imposible yan. Tao si Gwen. At hindi siya hayop katulad ng mga halimaw na sinasabi niyo. Hindi ito ang unang beses na nakakita ko ng ganito. Walang pinagkaibang sitwasyon niya sa babaeng ginamot noon ni Nanay. Anong ibig mong sabihin, Sandy? Hindi pa ako nakakasigurado pero mukhang nayanggaw si Gwen, Pao. Kailangan natin siyang dalhin mismo kay Nanay para matingnan siya. Sinong dadalhin saan, Sandy? Ay, Diyos ko po. Mabuti naman at nagising ka na, anak. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Medyo masakit lang ang ulo ko, Nay. Ano bang nangyari kagabi? Uminom ba ako hanggang sa malasing? Wala kang naalala, mahal? Hindi mo ba natatandaan kung anong ginawa mo kagabi sa bakuran? Hindi. Bakit? May nangyari bang masama sa akin o sa inyo? Seryoso ko, Paulo. Wala talaga akong maalala. Ang alam ko lang umalis kayo ni Nanay papuntang bayan pagkatapos ng blanko ng lahat. Pinatay mo ang alagang manok ni Aling Doray, Gwen. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Nagbibiro ka yata, Sandy. Kung joke yan, hindi nakakatuwa ah. Alam mo namang pihikan ako sa pagkain at vegetarian ako. Hindi ako kakain ng manok at lalo ng lamang loob. Tama si Sandy, mahal. Nakita ka naming hinuhugot ang bitukan ng manok. Gamit mismo ang sarili mong bibig. Duguan ka at namumula ang mga mata. Para kang adik kung makatingin sa amin ni Paolo kagabi, anak. Paulit-ulit ka rin nagrereklamo tungkol sa gutom mo. Nagpupumiglas ka pa ngang umalis eh. Mabuti na lang at bigla kang nawala ng malay.
bago ka pa nakalayo. Tsaka ka lang namin napasok sa bahay. Hindi ko kinayang lakas mo kagabi. Alam kong mahirap paniwalaan, anak. Miski kami, alos hindi rin lubos maisip na magagawa mo yon. Pero sa ngayon, maupo ka muna. Kailangan mo ng pahinga. Pwede bang sampalin niyo muna ako? Nananaginip yata ako eh. Totoo ang sinasabi nila, Gwen. Pero nandito kami para tulungan ka. Bakas sa ekspresyon ni Gwen kung gaano siyang nagulat sa kinuwento namin. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatitig sa sahig. Mabuti na lang at nandito si Sandy para tulungan kami. Akala ko simpleng cheating issue lang ang nangyayari pero mas malala pala. Wala akong alam tungkol sa mga aswang. Ang tanging alam ko lang, hindi ko kakayaning mawala sa akin si Gwen. Hanggat makakaya ko siyang iligtas, gagawin ko. Kahit makapalit noon ang sarili kong buhay. Limitado ang kaalaman ko tungkol sa mga aswang. Pero si nanay, paniguradong kabisado na niya kung anong gagawin. Eh kung ganon, kailangan na natin kaagad pumunta kay Tandang Sela. Pagbibihis na ako. Ihanda mo na, Paolo, ang sasakyan natin. Gwen, tara na. Maligo ka muna ng mahimasmasan ka. Opo, Aling Doray. Magantay na lang po ako sa labas. Tatawagan ko na rin si nanay para malaman niyang paparating tayo. Sabay kaming lumabas ni Sandy sa balkonahe ng bahay. Didiretso na sana ako sa garahe kung saan nakapark ang sasakyan ko. Pero biglang hinapit ni Sandy ang braso ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mas lalo kong naramdaman na ang bigat ng sitwasyon sa bawat patak ng luha niya. Hindi lang ako ang napalapit kay Gwen, kundi pati ang matalik kong kaibigang si Sandy, napamahal na rin sa kanya. Noong una akala ko hindi sila magkakasundo, pero nang lumaon, dinaig pa nila ang nakagluho sa pagkakadikit. Kaya naiintindihan ko kung sakaling apektado rin si Sandy ng problemang kinaharap namin. Alam kong mahirap, pero kailangan nating magpakatatag para kay Gwen. Baka hindi niya kayanin kung sakaling panghinaan tayo ng loob. Kilala kita, Pao. Mabilis ka maduwag. Sana hindi mo magawang iwan sa ere si Gwen ngayong kailangan na kailangan ka niya. Huwag ka mag-alala. Nagbago na ako. Kahit sariling buhay ko, itataya ko. Maging normal lang ulit ang babaeng pakakasalan ko. Makakasalan? Nag-propose ka na ba sa kanya? Malapit na. Nakabili na rin ako ng singsing. Pasensya na kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo yung mga plano ko. Naging busy ka na rin kasi. Ayoko namang istorbahin ka sa mga importanteng lakad mo sa trabaho. Ayos lang yon. Pero nakakatampo pa rin Mukhang ako na lang yata yung walang alam sa plano mo. Paniguradong pati si Aling Dore kasabot mo na rin. Ka naman, huwag ka na magtampo. Sorry na. Invited ka naman sa kasal namin eh. At saka, sure akong ikaw na ang maid of honor ni Gwen. Maid of honor ko? Ang ibig kong sabihin si Gwyneth Maricamo. Yung kaklase namin ni Sandy, ikakasal na. Gusto siyang kunin na maid of honor. Kapangalan mo kasi siya. Best friend ko rin yun noon. Bago ako inaagaw nitong si Pao. Ganun ba? Akala ko kasi kasal kung pinag-uusapan niyo. Darating din kayo dyan. Hindi ba, Pao? Pero sa ngayon, mukhang kailangan muna nating unahin yung kaligtasan mo. At isa pa, huwag ka mag-alala, mahal. May pinaplano rin ako para sa'yo. Hindi na ako magtatanong pa kung ganun. Alam ko namang hindi mo ako magagawang lokohin at ipagpalit sa kahit sino. Siyempre, ikaw na yata ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Bukod pa ron, matalino ka at masipag. Sinong lalaki ang hindi mababaliw sa'yo? Tama na nga yung kaetyusan nyo. Kailangan na nating umalis. Asan na kaya si Aling Doray? Di pa ba siya tapos magsarado ng pinto, Gwen? Eto na. Ilalak mo lang itong main door. Kahit kailan talaga. Mainipin ka pa rin, Sandy. Pasensya na ho, Aling Doray. Baka maabutan pa kasi tayo ng pagdagsa ng tao sa bahay. Mahirap nang umuwi tayong hindi natitignan tong si Gwen. Tama nga naman si Sandy, Nay. Hindi rin pa pwedeng sumingi tayo pagkarating natin doon. Tama. Naku naman. Talagang pinagkaisahan niyo pa ako. Eto na po, mga senyorita. Tapos na ako magsarado ng pinto. Kung tinulungan niyo sana ako, di kanina pa tayo nakaalis.
Tara na nga, mukhang nakapag-start na rin ang kotse tong si Paulo. Sumakay silang tatlo sa loob ng mini jeep, habang ako naman ang nakatoka para magmaneho. Sa amin kasing apat, ako lang ang may lisensya. Isa pa, bako-bako at matarik ang dadaanan namin. Mas maigi ng lalaki ang magmamaneho. Noong una, nagawa pa naming magkwentuhan sa biyahe para malibang man lang si Gwen. Pero nang lumaon, lahat kami nilamon na rin ng takot. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Pati si Aling Doray balisa na rin habang nakatingin sa bintana. Si Sandy naman paulit-ulit na nagdarasal. Napahangos na lang ako ng malalim habang nililiko ko ang sasakyan. Ibig sabihin nito, malapit na kami. Halos 30 minutos din ang naging biyahe. Mas tatagal pa sana kami sa daan pero binilisan ko na lang ang takbo. Sa bundok pala nakatira sila Sandy. Kahit medyo masukal ang daan papunta sa mismong bahay nila, hindi nawawala ng mga kliyente si Tandang Sela. Handa talagang bagtasin ng mga tao ang bundok, makapagpakonsulta lang sa kanya. May dala ba kayong tubig? Medyo may kalayuan pang lalakarin natin. Di na kasi kayang ipasok yung jeep sa loob eh. Sanay naman kami maglakad ni Paulo, Sandy. Ewan ko nga lang to si nanay kung matatagalan niyang umakyat. Abay, mukhang nagiging okay na ang pakiramdam ng anak ko. Nagawa niya na akong hasarin ulit. Pero wag niyo akong mamaliitin. Alam ko nagkakaedad na ako pero hoy, malakas pa rin ang Aling Doray niyo. Para saan pa't palagi akong umiinom ng herbal. Narinig niyo yun walang kakarga o aakay kay nanay dahil malakas pa raw siya. At patutunayan ko yan. Tara na, Sandy. Ituro mo na ang daan. Ay naku, tara na nga. Huwag kayong lalayo sa akin Mahirap nang magkahiwa-hiwalay tayo. Baka mamaya mamalayan ko, inasawa na pala tong sipaw ng tikbalang. Wag naman. Mababawasan ng gwapo sa mundo. Baka maging hari na rin ako ng mga engkanto kapag nakita nila ang mala-adores kong muka. Taas pa rin talaga ng apog mo, mahal. Halika na nga. Baka ako ang unang kunin ng mga kampo ng gubat kapag hindi pa tayo nakaalis. Dadaan muna sila sa akin bago kanila maangkin. Papakasalan pa kita, kaya hindi pwedeng maangkin ka ng kung sinong maligno. Ay naku, napaka-corny niyo talaga. Mahiya ka naman sana, Paulo, sa pagiging single ko. Alam mo kasi, Sandy, siguradong may darating ding lalaki para sa'yo. Saka malay mo, di ba? Nasa paligid lang pala natin siya. Baka nasa likod ng mga puno o di kaya naman nasa ilalim ng lupa. Uy, wag mo nga ako matakot-takot, Pao. Baka ipakulam kita nang wala sa oras. Pero tama naman si Paulo, Sandy. Imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Sa ganda at talino mong yan, paniguradong marami nagkakandarapang lalaki sa'yo. Sandali nga lang. Akala ko ba nagmamadali tayo? Bakit parang ang matanda pa ang nauunang maglakad sa inyo? Eto na po, Nay. Kahit kailan talaga napakamainipin nyo. Buti na lang at nakukuhang magpasensya sa inyo ni tatay. Che, tigilan niyo nga ako. Bilisan na lang natin ang lakad para makarating tayo kaagad. Mahirap nang magtagal tayo sa daan, lalo na sa sapit ng 12:00 ng tanghali. Sa tulong ni Sandy, mabilis naming naakyat ang bahay ni Tandang Sela. Kahit tirik na ang araw, hindi ko ininda ang pagkahilo at sakit ng kalamnan. Sa kabila kasi ng mga tawa ni Gwen, alam kong pilit lang siyang nagpapakatatag para sa amin ni na Aling Doray. Sandy, marunong palang maglatin ng nanay mo? Oo, tinuturuan niya nga rin ako kahit paano pero hindi talaga kinakain ng utak ko eh. Sobrang hirap niyang bigkasin tapos isa ulo. Yan bang lingwaheng ginagamit niya sa mga ritual? Minsan, pero kadalasan nagtatagalog naman siya. May mga aswang at engkanto kasing hindi nakakausap gamit yung simpleng wika. O di kaya naman, masyado silang malakas kaya kailangan Latin ang gamitin. O anak, buti naman at nakarating na kayo. Katatapos ko lang gumamot ng ilang dayo. Siya na ba si Gwen? Opo, Nay. Kasama ko rin po si Aling Doray, ang ina ni Gwen. Magandang umaga po. Siguro na ikwento na rin ni Sandy ang nangyari sa anak ko. Ay sana matulungan niyo kami. Halina kayo rito. Sa loob natin pag-usapan ng mga detalye. Mahirap nang marinig tayo ng iba pang mga maligno. Maligno? Akala ko ba nayanggaw si Gwen?
Maraming galit na elemento kay nanay dahil sa pagiging albularyo niya. Minsan, nakikinig sila sa mga usapan namin at doon kumukuha ng impormasyon. Naalala ko nung bata pa ako, may kalaro akong muntik mamatay dahil sa isang engkanto. Pero huwag kayong mag-alala. Pagpasok natin ng bahay, protektado tayo ng pananggalang. Tama si Sandy. Walang dapat makaalam ng nangyayari kay Gwen. Sa oras na kumalat ang balitang nayanggaw siya, hindi lang tao ang magpipiesta sa kanya. Pumasok na tayo. Malapit nang mag-alas 12. Pinatuloy kami ni na Sandy sa loob ng kubo. Simple at maliit lang ang kanilang tirahan pero punong-puno ito ng kakaibang mga gamit. Ultimo, ulo ng ahas at patay na hayop na kasabit sa dingding ng kanilang bahay. May mga kakaiba ring anting-anting at pangontrang nakalatag sa mesa. Katabi noon ang isang palanggana ng tubig at kandila. Umupo kayo sa gilid ng mesa. Sisimulan natin kaagad ang pagtatawas. Lumapit ka rito sa akin, Gwen. Huwag kayong mag-alala. Kailangan talaga nating magtawas para malaman kung anong punot dulo ng problema. Hawakan mo ang kamay ni Nanay Gwen. Sige na anak, wala kang dapat ikatakot. Nandito kami ni Paulo para tulungan ka. Sisindihan ko na ang kandila. Kapag tumulo na ito sa palanggana, basagin mo, Sandy, ang itlog. Humanda ka, Gwen. Hawakan mong maigi ang kamay ko. Anong nangyayari? Bakit biglang lumalakas ang ihip ng hangin? Isa yang masamang pangitain. Kahit hindi pa nabubuo ang imahe, may kutob na ako kung anong uri ng nilalang ang nagambala ninyo. Kailangan nating bumuo ng bilog. Paulo at Aling Doray, magawakan tayo ng kamay. Hindi po pwedeng masirang proteksyon habang nagtatawas. Mahabaging bathala! Nagawa na niyang pasukin ang pananggalang! Kakaunti pa! Malapit nang mabuo ang imahen! Hindi ko na po kakayanin. Nanghihina na po ako. Kaunting tiis pa, Iha! Pakiusap! Kailangang matapos ang pagtatawas. Dahil maaaring mas maisapeligro ang buhay mo kapag naputol ang ritual. Konting tiis pa anak. Nandito lang kami, mahal. Huwag kang bibito sa pagkakahawak. Ayan na! Nabuo na ang imahen sa langis. Basagin mo na ang itlog, Sandy. Kapag masangsang na amoy ang bumungad, iisa lang ang ibig sabihin nun. Pagkatapos bitawan ni Sandy ang kamay ko, dali-dali niyang binasag ang itlog sa loob ng palanggana. Kagaya ng inaasahan ni Tandang Sela, kumalat ang amoy bugok sa loob ng sala. At pati laman ito, halos hawig sa tinta ng pusit sa kaitiman. Lahat kami napatakit ng ilong, maging si Gwen, mas lalong nahilo sa tindi ng amoy nito. Ramdam ko ang panghihina niya habang inaakay ko siya patayo. Habang mas tinititigan ni Tandang Sela ang naging resulta ng ritual, hindi ko mapigilang matakot para sa kalagayan ni Gwen. Sa ekspresyon pa lamang ng mag-ina, mahuhulaan na kaagad kung gaano kaseryoso ang problema. Pagkatapos naming umupo, mariing lumapit si Tandang Sela, dala-dala ang naipong imahen ng kandila. Mahabag sana sa atin ang Diyos. Dahil hindi basta-basta ang nilalang na nakita ko. Sa loob ng 30 taon kong paninilbihan bilang isang albularya. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong takot. Diretsuhin mo na kami, Sela. Ano ba talagang nakita mo? Ang aswang ng San Sinukob. Siya ang yumanggaw kay Gwen. Aswang ng San Sinukob? Hindi ba't matagal na siyang pinatay? Imposible. Ang asawa ko mismong nakakita kung paano nasunog ang katawan ng aswang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Sela? Hindi ako pwedeng magkamali, Doray. Ang kandilang imahen ang magpapatunay. Nakikita niyo ba ang putol na buntot at mahabang pangil sa figura? Yan! Yan mismo ang palatandaan namin sa kanya. Ay, Diyos ko po.
Bakit ang anak ko pa? Nakita mo ba, Sela, kung bakit si Gwen ang napili niyang yang gawin? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Bumalik siya para kumuha ng babaeng pakakasalan. Ang balak magparami ni Alejo. Paniguradong desperado na rin siyang humanap ng magiging alila. Alejo? Kapangalan niyang matandang hukluban sa bundok malinding. Tama ka, Paulo. Pero hindi aswang sigurang Alejo. Imbis, alaga niya ang nilalang ng San Sinukob. Matagal nang sabi-sabi kung paano umabot ng 150 ang edad niya. Bantay niya raw ang aswang at doon siya humuhugot ng lakas. Kapalit ng mahabang buhay, kailangang magsakripisyo siya ng isang babaeng birhen. Tuwing pagsikat ng pulang buwan, kailangan dumanak ang dugo ng isang alay. Dahil kung hindi, buhay ni Gurang Alejo yung nakataya. Simula nang kumalat ang sikreto nila, pinangalanan ng aswang na Alejo. Palatandaan na dapat iwasan ang matandang hukluban sa bundok malinding. Ibig sabihin, papatayin nila ako. Kung ganon, bakit kailangan pang maging aswang ako? Tapos na ang pag-aalay, Iha. Iba ang plano sa iyo ni Alejo. Base sa mga nakita kong sintomas, malinaw na kailangan niya ng isang nilalang na magdadala ng supling. Ikaw ang magtutuloy ng lahi niya. Hindi ako papayag. Paulo, mahal, tulungan mo ako. Huwag ka mag-alala, mahal. Gagawin ko ang lahat para maibalik ka sa normal. Hinding-hindi ka makukuha sa akin ng kahit sino pa mang kampo ng kadiliman. Tutulungan din kita, Iha. Bibigyan kita ng gamot at mga pangontra nang sa ganon, mapigilan natin ang pangyayanggaw. At ikaw naman, Doray, naiintindihan kong natatakot ka. Pero kailangan mo magtiwala sa akin. Hindi si Gwen ang unang babaeng sinubukang kunin ni Alejo. Sa katunayan, pinagtangkaan niya rin ang anak ko. Ano po? Pati si Sandy? Pasensya na, Pao, kung hindi ako nagkwento sa iyo kaagad. Marami ka rin kasi naging problema noong mga nakaraang linggo. Ayoko lang dumagdag. Sandy naman. Ngayon ka pa ba magtatago ng ganyang kaimportanting problema? Paano kung naging aswang ka nga, tapos hindi man lang namin alam ni Gwen? Hindi ko sinasadya, Pao. Iniisip ko lang kasi yung kalagayan mo eh. Kung talagang iniisip mo ko, hindi mo magagawang mag-blame sa akin. Sana naintindihan mo kung saan ako nanggagaling, Sandy. Pasensya na, pero lalabas muna ako para magpahangin. Pao, saglit! Uy, pakinggan mo muna ako! Hayaan mo muna siya, Sandy. Kailangan niya magpalamig ng ulo. Pero naiintindihan mo naman ako, Gwen, di ba? Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit nagawa mong itago sa amin ang nangyari. Bilang kaibigan at nobya ni Paulo, alam kong mahihirapan siya kung sakaling malaman niyang nanganganib ang buhay mo. Salamat. Ngayon alam ko na kung bakit nagustuhan ka talaga ni Pao. Tama nga siya. Hindi makitig kundi malawak akong mag-isip. Syempre, ako yatang nagpalaki sa kanya. Malamang, sa akin yan magmamana ng pagiging matured. Hindi ba, Gwen? Bakit parang pinag-aagawan niyo ako ni tatay? Mukhang nasabi niya rin noon na sa kanya ako nagmani. Ay sus, anong sa tatay mo? Hindi nga yun marunong magsaing ng maayos. Ay, sorry, Sela. Mukhang nalingat yata kami ng usapan nila, Gwen. Ano yung hawak mo? Yan na ba yung gamot na sinasabi mo? Oo. At ito rin mismo ang pinainom ko kay Sandy. Halika rito, Gwen. Hawakan mo ang itim na mutya. Namumukaan ko to Parang nakita ko na siya noon. Nay, di ba merong ganito si tatay noon? Patingin nga. Baka namabalik mata ka lang, anak. Hindi ako pwede magkamali, Nay. Sigurado ako. Nakakita na talaga ako ng ganito noon Hindi ko lang matandaan kung saan. Ngayon ko lang nakita yan. Imposibleng may ganyan ang tatay mo. Kung meron, di sana alam ko. Isa pa, ano namang gagawin niya sa itim na mutya? Hindi naman albularyo si Edgar. Basta, Nay. Sigurado ako. Pamilyar sa akin ang hugis at itsura ng mutya. Pasensya na, Iha. Pero nagkakamali ka. Nag-iisa lang ang itim na mutya. Ako mismo
ang dumukot nito mula sa nag-aapoy na bangkay ng isang aswang. Hindi ko rin ito ginagamit sa kahit sino, kahit pa sa kaibigan kong si Edgar. Baka na malikmata ka lang, Gwen. Baka nga. Pasensya na po. Siguro pagod lang din ako. Naiintindihan ko, Iha. Maaring isang pangitay ng nakita mo noon. Marami na ring nakapagsabing napapaniginipan nila ang mutya sa tuwing mahaharap sila sa panganib. Bukod pala sa pangontra, ibibiling ko rin sa iyo itong gamot. Kailangang masunod palagi ang oras ng pag-inom nito, Iha. Dahil kung hindi, baka mas lalong bumilis ang pagpapalit mong anyo. Parati mong tatandaan, dapat kang uminom kada alas 9 ng gabi. Eh kung sakaling hindi masunod ang pag-inom, anong maaaring mangyari, Sela? Magiging ganap na aswang si Gwen. At kapag tuluyan nang nawala ang kanyang ulirat, hindi na natin maibabalik ang pagiging tao niya. Ay, Diyos ko po. Kung ganon, ako mismo ang maninigurong nasusunod ang lahat ng bilin mo. Bukod sa gamot, hindi pa pwedeng tanggalin ni Gwen ang mutya sa pulsuhan niya. Sa oras na malingat kayo at mapigtas ito, maaaring mahanap siya ni Alejo. Ang mutya ang tutulong na magligaw sa kanya. Alagaan mo yung mabuti, Gwen. Baka tatandaan ko po lahat ng bilin niyo, Tandang Sela. Maraming salamat po. Kung wala kayo ni Sandy, paniguradong hindi namin alam kung anong gagawin namin. Tungkulin kong tumulong, Iya. Hanggat kaya ko, sisiguraduhin kong gagaling ka. Abot langit ang pasasalamat ko sa iyo, Sela. Asya nga pala, magkano ang bayad para sa gamot at mutya? Wala kayong dapat bayaran. Hindi matutumbasan ng pera ang kaligtasan ni Gwen. Tama si nanay. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa pera. Kaibigan ko yata yung si Gwen at nobya pa ni Pao. Ako naman yatang mahihiya kung sakaling singilin ko pa kayo. Pagkatapos kong magpahangin ng kaunti sa labas, naisipan ko ring bumalik kaagad sa loob. Hindi ko sinasadyang magalit kay Sandy. Nabigla lang din ako sa ginawa niyang pagsisikreto. Simula pagkabata kasi nangako kaming magtutulungan sa kung anumang problema. Pero simula nang maging kami ni Gwen, paunti-unting dumistansya si Sandy sa akin. Pagbukas ko ng pintuan, ang paningin nilang lahat napako sa akin. Kitang-kita ko kung paanong namuo ang luha sa paligid ng mata ni Sandy. Nginitian ko siya ng payak at saka sinenyasan na yumakap siya sa akin. Mabilis siyang tumugon at tumakbo papalapit sa akin. I'm sorry, Pao. Hindi ko sinasadyang saktan ka o si Gwen. Huwag mo nang isipin yun, Sandy. Pasensya na rin. Nadala lang ako ng emosyon kanina. Dapat pinakinggan muna kita dahil paniguradong may rason kung bakit mo yung nagawa. Salamat. Rami, simula ngayon, mas magiging open na ako sa inyo. Mabuti naman at nag-aayos na kayo. Pero o siya, mukhang kailangan na rin namin magpaalam. Maraming salamat sa inyo, Sela at Sandy. Napakalaking tulong ninyo sa paggaling ng anak ko. Kung hindi po dumating si Sandy kanina, paniguradong kung saan-saan na kami nakarating. Hulog talaga kayo ng langit sa mga taong nangangailangan. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Ibinabalik ko lang kung anumang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Lagot na. Malapit na pala mag-alas 4. Hindi kayo pwedeng maabutan ng dilim sa daanan mamaya. Naiihatid ko na sila. Napakadelikado pa naman sa bandang to ng sityo. Mauna na po kami, Tandang Sela. Maraming salamat po ulit. Paglabas namin ng kubo, halos dumoble ang bilis ng lakad ni Sandy pababa ng bundok. Napilitan kaming sumunod dahilan para halos sumaubsob ng ilang ulit si Gwen. Pagdating namin sa highway, kakaibang bagwis ng hangin ang humampas sa aming lahat. Isa-isang nagsitindigan ang mga balahibo ko na parabang sumisenyas ng isang masamang pangitain. Kailangan nyo nang umalis. Bilisan mo mapapatakbo, Pao. Hindi pwede maabutan kayo ng dilim sa bahaging ito ng sityo.
Ano nangyayari, Sandy? Bakit nanginginig ka? Huwag niyo na akong pansinin. Umalis na kayo. Pao, ikaw nang bahala kay Gwen. Tama si Sandy. Sumakay ka na, anak. Maraming salamat uli sa iyo, Iha. Ipaalam mo na lang kami kay Sela. Kayo rin, mag-iingat kayo. Tara na, Paulo. Maghanap na lang tayo ng shortcut kung mayroon. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero bakit pakiramdam ko? May nakasunod sa atin simula nang lumabas tayo sa kubo ni Tandang Sela. Diyos ko, akala ko ako lang ang nakaramdam. Pati ba ikaw, Gwen? May kakaiba ka rin napansin. Ako rin ay meron. Pero wag na muna siguro natin yung pag-usapan. Mas lalong naaakit ang mga aswang kapag pinagkakwentuhan sila. Sige, subukan na lang nating libangin ang isa't isa. Malapit na ba tayo sa sentro ng bayan, Paulo? Mga 15 minutos pa po, Aling Doray. Ito na kasi ang pinakamabilis na takbo ng sasakyan natin eh. Kung 15 minutos pa, baka madilim na bago pa tayo makaalis dito. Gwen, anak, ayos ka lang ba? Ay, nangihina po ako. Konting tiis pa, anak. Makakauwi rin tayo. Ano bang nararamdaman mo? Susubukan ko pang bilisan ng takbo, mahal. Kumapit ka lang. Nagugutom ako. Wala na bang ibibilis pa yan, Paulo? Baka pwedeng bumalik na lang tayo kila Sandy kung talagang malayo pa ang bayan. Baka maubusan po tayo ng gasolina kung babalik tayo. Mas lalo pa tayong mahirapan bumalik. Alejo. Alejo. Diyos ko po, mahabag kayo sa amin. Gwen, anak, alam kong nandyan ka pa. Labanan mo ang aswang na sumasapi sa'yo. Lagot na. Talaga ngayon pa pumalyang makina. Hindi tayo pwedeng abutin ng gabi rito. Marunong ka bang mag-ayos ng sasakyan, Paulo? Susubukan ko pang remedyo ng makina. Ikaw na po ang bahala kay Gwen. Bilisan mo, Paulo. Nag-iiba na ang kutob ko sa kalagayan ni Gwen. Alejo. Lapitan mo kami rito. Alam kong nariyan ka lang sa tabi-tabi. Magpakita ka sa amin. Tatagan mo ang loob mo, Gwen. Alam kong naririnig mo pa kami. Gwen? Sino si Gwen? Nagkakamali ka yata, Paulo. Suot niyo ba ang mutya, Aling Doray? Bakit parang walang talabang mga binigay ni Tandang Sela? Nawawala ang mutya, Paulo. Napigtas sa pulsuhan niya ang pulseras. O Diyos ko, huwag niyo naman pong sabihin na hulog natin sa bundok. Tingnan niyo po sa sahig ng sasakyan. Bilisan niyo, Aling Doray. May naririnig akong paparating. Napalunok ako ng mariin sa kakaibang tunog na namutawi sa aming likuran. Hindi tao at mas lalong hindi hayop ang nakasunod sa amin. Hindi pa ako sigurado kung maayos na ba ang makina. Sinara ko ang hood ng sasakyan. Nagkatinginan kami ni Aling Doray. Mabuti na lang at nahanap niya ang mutya. Nahulog siguro ito kanina habang naglulupasay si Gwen. Sumakay ako at nanginginig na pinaandar ang makina. Liz, umandar ka na. Salamat sa Diyos. Umandar na. Kumapit kayo. Bilisan mo, Paulo. May nakikita akong anino sa likuran natin. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Walang makakatakas sa akin. Kahit saan kayo magpunta, mahanap ko kayo! Aling Doray, isuot niyo na po sa kanya ang mutya. Nanlalaban siya. Hindi ko makuha ang kamay niya. Huwag niyo akong hawakan! Paparating na siya. Paparating na si Alejo! Gwen, mahal, pakinggan mo ko. Ikaw pa rin yan. Alam kong nandyan ka pa. Paulo, tulong! Anak, naririnig mo ba kami? Huli na! Malapit na siyang dumating. At kapag nakita niya kayo, walang matitira sa inyong buhay! Ano yun? Ay, mahabaging Diyos. Tulungan niyo po kami. Isuko mo ang babae mortal. Hindi mo siya kayang iligtas. Akin siya. Hindi! Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hawakan niyo si Gwen, Aling Doray. Huwag niyo siyang bibitawan. Akala mo ba makakaligtas kayo sa akin? 3 dekada na akong naghihintay ng katulad niya. Walang albularya, walang mutya, walang tao na makapalipigan sa akin. Alejo, kunin mo na ako. Sayong-sayo na ako. Huwag kang makinig sa kanya, anak. Hindi ka isang aswang. Si
Sinubukan kong pabilisin ang takbo ng sasakyan. Pero kahit anong paharurot ko, nakakapit pa rin ang matatalim na kuko ni Alejo sa bubong. Ang mas nakakatakot pa, malapit nang maubos ang laman ng tangke. Bago pa kami makarating sa bayan, paniguradong tumirik na ang makina. Nakapikit na lang ako sa kaba. Sa huling pagkakataon, inapakan ko ang accelerator. Sa wakas, tumilapon si Alejo sa kalsada. Nakahinga na sana kami ng malalim pero mabilis din itong napalitan ng takot. Biglang lumitaw sa harap ng sasakyan ng isang napakalaking anino. Ang mga mata nito ay parang nagliliyab sa pula. Dagdagan pa ng mga pangil niyang nakausli sa labas ng bibig. Pikit mata kong inapakan ulit ang accelerator pero biglang tumigil ang makina. Lagot na. Naubusan pa tayo ng gasolina, Aling Doray. Akala niyo makakatakas kayo sa akin? Hangga na ba kayong isuko si Gwen? Hindi. Hindi ka namin papayagan kunin si Gwen. Kung ayaw niyong ibigay siya ng kusa, buhay ang magiging kapalit! Biglang sumugod si Alejo sa sasakyan. Gamit ang mahahabang kuko, sinira niya ang salamin sa harap. Pinrotektahan ko si Gwen at si Aling Doray gamit ang sarili kong katawan. Naglipara ng bubog sa ere at pati mukha ko nagkanda sugat-sugat. Niyakap ko ng mahigpit si Gwen habang taimtim na nakapikit. Ang pagmamatigas ko ay mas lalong nagpainit ng ulo ni Alejo. Porsahan niya akong kinaladkad palabas ng sasakyan. Sa sobrang lakas niya, nakaya akong ilambitin ni Alejo gamit lang ang isang kamay. Habang nagkukumahog ako para lumanghap ng hangin, walang awa niyang kinalmot ang dibdib ko. Takbo! Tumakas na kayo! Naisuot ko ng mutya sa kanya. Babalikan ka namin, Paulo. Tara na, anak. Paulo, mahal, anong ginawa niya sa'yo? Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Hanggang kailan mo kakayanin ipagtanggol ang babae niyan? Tingnan mo! Unti-unti na siyang nagiging aswang. Hindi mo na siya may babalik sa dati! Hindi. Ayoko maging aswang. At mas lalong hindi ako sasama sa'yo. Nakikita mo tong mutya? Habang suot-suot ko to, hindi ka makakalapit sa akin. Ako ang aswang ng sang sinukob! Walang kahit anong mutya na makapipigil sa akin! Kung sa tingin mo, kaya kang pagalingin ni Sela, nagkakamali ka. Walang binatbat sa akin ang maginang yun. Tingnan mo ko sa mga mata, mortal. Tingnan mo kung paano ko kukunin ang huling hiling niya ng nobyo mo. Hindi mangyayari yun. Sa gitna ng hapdi ng dibdib ko at panlalabo ng paningin, hinugot ko pa rin ang natitirang lakas sa aking katawan. Hindi ito takot, kundi puot ng isang lalaking handang pumatay para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Habang nakatuon ang pansin ni Alejo sa kanyang pagyayabang, buong lakas kong itinaas ang mga binti ko. Gamit ang isang malakas na sipa, tumilapon si Alejo at nabitiwan niya ako. Hindi na ako nagsayang ng segundo. Layuan mo kami, demonyo ka! Hindi pa tayo tapos. Walang silbi ang pagtatapang-tapangan mo. Aling Doray! Gwen! Takbo! Huwag kayong lilingon! Paulo, halika niya. Kaya mo bang tumayo? Kaya ko, tara! Sa gubat tayo dumaan. Hindi niya tayo masusundan doon. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsilbing gabay namin. Ramdam ko ang mainit na dugong dumadaloy sa mukha at dibdib ko pero baliwala para sa akin ang sakit. Ang bawat kaluskos sa aming likuran ay tila ba hininga ni Alejo na humahabol sa amin.
Hindi ko alam kung ilang kilometro ang tinakbo namin hanggang sa natanaw na namin ang pamilyar na kalsada patungo sa aming barangay. Malapit na. Ayun ang bahay natin ay. Paolo, konti na lang. Ay, salamat sa Diyos. Bilisan nyo. Nakauwi na tayo. Malapit na rin sumikat ang araw. Hindi na tayo masusundan dito ni Alejo. Ay, Diyos ko, Paolo. Ang dami mong sugat. Gwen, kumuha ka ng malinis na tela at alkohol. Dali. Opo, Nay. Teka lang. Nanatili akong nakasandal sa pinto. Iniinda pa rin ang hapdi ng sugat sa mukha at dibdib ko. Maya-maya lumapit si Gwen. Nanginginig ang kamay niya habang nililinis ang duguan kong mukha. Sa ngayon hindi na mapula ang mga mata ni Gwen. Nagbalik na ito sa normal, mapungay at kulay kayumanggi. Habang ginagamot niya ako, kitang-kita kung paano niya pilit pinipigilang umiyak. Bakit mo ginawa yun, Paolo? Bakit mo hinayaang saktan ka niya para lang makatakas kami? Dahil ganun kita kamahal, Gwen. Anong silbi ko kung makikita kitang kinukuha ng halimo na yun? Mas pipiliin ko pang mamatay habang lumalaban kaysa mabuhay bilang isang duwag. Patawarin mo ako. Dahil sa akin ang anib ang buhay mo. Wala kang kasalanan, mahal. At tandaan mo, suot mo ang mutya. Hindi kanya nakuha dahil malakas na, Gwen. Mas malakas ang pagkatao mo kaysa sa aswang na nasa loob mo. Tama si Paolo, anak. At hindi tayo susuko hanggat hindi ka tuluyang gumagaling. Kung buhay namin ang magiging kapalit, maprotektahan ka lang. Hindi kami magdadalawang isip. Salamat, Nay. Salamat, Paolo. Hindi ko alam kung saan ako ngayon pupulutin kung wala kayo. Walang anuman, mahal. Pero sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Matulog na muna kayo na Aling Doray. Ako nang magbabantay sa pinto. Pero Paolo, kailangan mong magpahinga. Hindi ako makakatulog hanggat alam kong nasa labas pa siya. Huwag ka mag-alala, mahal. Hanggat may lakas pa ako, walang makakapasok sa bahay na to. Ilang oras kong tiniis ang pagod at antok. Masigurado lang ang kaligtasan ni na Gwen. Mga pasado 5:00 na nang magising ako at naramdaman ko agad ang mga pasa at sugat sa katawan ko. Pakiramdam ko binugbog ako ng 10 tao. Pero kahit masakit, pilit akong tumayo para tingnan si na Gwen. Akala ko kapag sumikat na ang araw makakahinga na kami ng maluwag. Akala ko safe na kami. Pero mali ako. Habang binabantayan ko silang matulog, nabubuo na naman ang isang panibagong problema. At hindi ito galing sa gubat, kundi sa cellphone. May kumuha ng video nung isang araw at ngayon, trending na ang nobya ko. Ano to? Paolo, bakit ang daming nagtag sa akin? Bakit ang daming messages? Ay, Diyos ko. Paolo, tingnan mo to. Bakit, mahal? Ano yan? Tingnan mo sa Facebook. Viral na ako. Kalat ang mukha ko. Full video. Ang totoong aswang sa San Sinukob. Huling-huli sa akto. Sino ang kumuha nito? Sa bakuran niyo to nung isang gabi, ha? Bago pa tayo dinala ni Sandy kinatandang Sela. Halos 5,000 ng shares. Paolo, basahin mo yung mga comments. Dapat yan pinapatay. Sunugin ang bahay niyan bago makapambiktima. Paolo, tinuring na nila akong hayop. Halimaw ng tingin nila sa akin. Ano yung pinagkakaguluhan nyo? Bakit ang aga-aga umiiyak ka na naman, Gwen? Aling Doray, may nag-upload po ng video ni Gwen nung kumain siya ng buhay na manok. Pinagkakaguluhan na siya sa internet. Kulang na lang, sugurin tayo ng mga tao dito. Ito ba yung post? Nagpipiyastahan na ang comments, ah. Nakakatakot. Nasa tabi-tabi lang pala ang halimaw. Ipabarangay na yan, baka mamaya bata na ang kainin yan. Mga walang hiya. Wala silang alam sa hirap na dinaranas ng anak ko. Akala ba nila ginusto ito ni Gwen? Nay, paano na ako lalabas? Kahit pag gumaling ako,
Hindi na nila makakalimutan na ako yung aswang sa video. Nasira ng buhay ko, Nay. Hanapin ko kung sinong nag-upload nito. Hindi pwedeng ganito na lang, Gwen. Sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan mo. Kahit isa-isayin ko pa sila. Tama na, Paolo. Tingnan mo. Pati address natin nilagay na nila sa comment section. Sikat na ako. Pero sikat ako bilang isang halimaw na kinatatakutan ng lahat. Ayaw kong mag-isip ng masama kaagad. Pero paano kung sigurin talaga nila tayo? Mukhang hindi lang si Aleo ang makakalaban natin. Siguro kailangan mo munang magtago, anak. Baka nga tama sila, Nay. Baka dapat na lang akong mawala. Kasi habang nandito ako, nadadamay lang kayo sa kahihiyang to. Panganib lang ang dala ko sa inyo. Gwen, tumingin ka sa akin. Makinig ka. Ang mga taong yan, matatapang lang sila dahil nasa harap sila ng computer. Hindi ka aswang para sa amin. Tao ka at biktima ka rito. Huwag mo hayaang kainin ka ng mga salita nila. Mas masahol pa ang mga ugali nila. Yung mga nagko-comment na yan, kaysa sa kahit anong aswang sa San Sinukob. Ay, yan yata yung bahay nung nung aswang. Oo nga. Yung bahay. Ay, halika kayo. Magkakapit bahay natin. Dito tayo. Nandiyan na sila. May mga tao na sa labas. Mga kapitbahay nating may dalang cellphone. Kumukuha ng video sa bahay natin. Mga ususero. Pumasok kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Ako ang kakausap sa kanila. Huwag, Paolo. Makasaktan ka nila. Galit ang mga yan. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Mas galit ako, Gwen. Hindi ko hayaang tapakan nilang dangal nyo sa sarili nyong bahay. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako papayag na saktan ka nila. Doon ko napagtanto, mas mabilis pa sa kidlat ang chismis sa Facebook. Akala namin nakatakas na kami kay Alejo, pero mukhang mas matindi ang kagat ng panghuhusga mula sa kapwa naming tao. Habang naririnig ko yung sigawan sa labas ng gate, tinitigan ko si Gwen. Nanginginig na naman siya at sa pagkakataong to, hindi ko na alam kung sino ang mas nakakatakot. Ang mga halimaw sa dilim o ang mga taong nagmamarunong sa liwanag. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko bibitiwan si Gwen. Pwede ba? Patayin niyo yung mga kamera niyo. Wala kayong karapatang manggulo rito. Hindi niyo alam ang totoo. Lumayas kayo sa harap ng bahay namin. Respeto naman. Hoy! Bingi ba kayo sa dyan mga tangalang? Oh, Sandy? Sige! Itutok niyo palalo yung mga cellphone niyo. Naka-live din ako ngayon. Ipakita niyo mga mukha niyo para madaling mahuli ng mga pulis. Tama. Tumawag na kami ng mga pulis. Paparating na ang mobile. O ano? Sino sa inyo ang gusto makasuhan ng trespassing at unjust vexation? Kilala ko kayong lahat. Gusto niyo bang isama ko pa kayo sa report ko sa barangay? Narinig yun? Sinong gustong maunang damputin na? Alis! Takbo na! Habang wala pa mga tanod! Layas! Ay, nako. Magsaga tayo dito. Baka tayo pang makulo. Salamat. Buti dumating ka. Nakita ko yung post. Alam kong hindi mo kakayanin mag-isa to, Pao. Masyadong mabilis kumalat ang balita. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sandy. Akala ko, si Alejo lang kalaban namin pero hindi. Hayaan mo na sila. Ang importante, safe kayo sa loob. Tara, pumasok na tayo. Bago pa may bumalik na ususero. Pumasok kami sa loob at doon sumalubong sa amin ang namumugtong mga mata ni Gwen at ang nag-aalalang mukha ni Aling Doray. Akala ko ang pagdating ni Sandy ay para lang tumulong sa gulo sa labas. Pero nang makita ko ang bitbit niyang malaking bag at ang pagod sa mukha niya, napagtanto ko may iba pang dahilan kung bakit siya narito at hindi yon dahil lang sa viral video. Magandang umaga po, Aling Doray. Gwen. Sandy, salamat sa ginawa mo kanina. Kung wala ka, baka napasok na nila kami dito. Oo nga, Iha. Ulog ka talaga ng langit.
Pero teka, bakit parang ang dami mong dala? At nasaan si Sela? Nasa labas po siya, Aling Doray. Inaayos lang po yung mga gamit sa tricycle. Ang totoo po niyan, kailangan ko po sanang... kailangan po sana namin makituloy muna dito sa inyo. Kung ayos lang po sana. Oh, bakit Sandy? Ano nangyari? Di ba nasa bundok ang bahay nyo? Hindi ba't mas ligtas doon? Inatake kami ni Alejo kagabi, Pao. Ano? Oo, pasado 11:00 noon. Nang naramdaman ni nanay na may bumabasag sa proteksyon ng bahay. Hindi namin alam kung paano niya nagawa. Pero nabali niya ang mga pananggalang. Muntik na kaming hindi makalabas ng buhay. Nasaktan ba kayo? Si Tandang Sela, kumusta siya? Ayos lang kami. Nakatakas kami kaagad. Pero hindi naligtas ang kubo. Wasak na yung altar ni nanay. Sinadya ni Alejo na sirain yung lahat ng gamit namin para wala kaming laban. Kaya naisip ni nanay na mas mabuti magsama-sama na lang tayo rito. Ay, Diyos ko po, pati kayo dinamay na niya. Mas mapoprotektahan ni nanay si Gwen kung nasa iisang bahay lang kami. At mas mababantayan din namin ang isa't isa. Pero kung nakakaabala po kami, ano ka ba naman, Sandy? Huwag mo ngang isipin yan. Kayong mag-ina ang tumulong sa amin nung walang-wala na kaming matakbuhan. Ngayon pa ba kami magdadamot? Oo nga naman, Sandy. Bahay niyo na rin to. Tsaka mas panatag ang loob ko kung nandito kayo ni Tandang Sela. Ay naku, salamat Aling Dory at Gwen. Tatawagin ko na si nanay. Habang pinanonood ko si Sandy na lumabas para tawagin ng nanay niya, hindi ko maiwasang umasa. Sirama ng bahay nila at nag-viral si Gwen. Pero ngayon, kumpleto kami. Lintik lang ang walang ganti. Alam kong malakas at kinatatakutan si Alejo, pero 5 kami laban sa isa. Pagbalik ni Sandy sa loob, kasama na niya si Tandang Sela. 3 malalaking bag ang dala nila. Ayoko nang itanong kung anong laman ng mga yon. Paniguradong mga gamot at nakakatakot na parte ng hayop lang naman. Sela, may gusto sana akong itanong. Ano yun, Doray? Di ba suot na ni Gwen ang itim na mutya? Sabi mong ipananggalang yun para hindi siya maamoy o maramdaman ni Alejo. Pero bakit kagabi? Parang alam na alam niya kung nasan kami. Sinusundan niya kami na parang may GPS siya. Tama ka. Nakapagtataka nga. Ang itim na mutya ay isa sa pinakamakapangyarihang agimat laban sa mga aswang. Kung nahanap pa rin kayo, ibig sabihin, lumalakas si Alejo. O di kaya, may connection siya sa dugo ni Gwen na hindi kayang putulin gamit ang mutya lang. Anong ibig niyo sabihin, Tandang Sela? Kailangan nating maghanda ng mas matapang na proteksyon. Hindi sapat ang iniinom niyang gamot. Kailangan natin ng pangontra na ipapahid mismo sa balat niya para maitago ang amoy ng kanyang dugo. Anong klaseng pangontra po? Isang espesyal na langis. Pero hindi madali ang paggawa nito. Kailangan natin ng isang sangkap na hindi nabibili sa palengke o nakukuha sa gubat. Anong sangkap, Nay? Ang bulaklak ng unang hinaing. Tumutubo lang ito sa pinakaunang puntod na inilibing sa sementeryo ng San Sinukob. Sa sementeryo? Ngayon po ba kailangan kunin yun? Oo, Paulo. Bago sumapit ang dilim, kailangang sariwa ang bulaklak para gumaan ang langis. Ako lang kukuha, Nay. Kabisado kong sementeryo. Sasamahan na kita, Sandy. Delikado kung mag-isa ka lang. Lalo na't mainit ang mata ni Alejo sa atin eh. Mabuti pa nga, mag-iingat kayo at huwag kayong magtatagal. Wala kaming inaksayang oras ni Sandy. Gamit ang motorsiklo ko, binagtas namin ang daan papunta sa lumang sementeryo ng San Sinukob. Pagdating namin sa sementeryo, agad naming hinanap ang pinakaunang puntod. Luma na ito, halos burado na ang pangalan sa lapida, pero sa gitna ng mga damo, may isang kulay ubing bulaklak na namumukadkad.
Ano ba yun? Oo, eto nga. Buti naman. Kunin na natin para makabalik na tayo kaagad. Wow, Bakit? May problema ba? naalala mo nung high school tayo? Nung tinanong kita kung sino ang crush mo tapos sabi mo, secret? Oo naman. Bakit mo biglang naisip yan? Ang random naman? Kasi nung mga panahong yun, hinihintay kong sabihin mo na ako yun. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Pao. Matagal na. Bago pa naging kayo ni Gwen. Bago pa tayo naging trayo. Sandy, Alam kong mali. Naging kaibigan ko na rin si Gwen. At mahal na mahal mo siya. Kaya tinatago ko lang. Sabi ko sa sarili ko, okay lang na maging best friend mo lang ako. Basta nandyan ako sa tabi mo. Pero nitong mga nakaraang araw, habang nakikita kitang halos ibuwis ang buhay mo para sa kanya, hindi ko maiwasang isipin, paano kung ako yun? Paano kung ako yung minahal mo ng ganun? Sandy, hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala kang dapat sabihin. Gusto ko lang ilabas to. Kasi pakiramdam ko sasabog na ako eh. At sa sitwasyon natin ngayon, baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataong magsalita ulit. Sandy, mahal kita. Pero alam mong hanggang kaibigan lang yon. Para na kitang kapatid. Ikaw ang sandalan ko, ang kakampi ko. At hindi magbabago yon. Alam ko, sister zoned. Sakit ha. Sorry, Sandy. Huwag ka mag-sorry. Kasalanan ko naman to eh. Nag-assume ako. Tama na nga to. Ang drama ko. Kunin na natin yung bulaklak. Kailangan na nating iligtas ang girlfriend mo. Pinanood ko si Sandy na pitasin ang bulaklak. Gusto kong isipin na babalik sa dati ang lahat pagkatapos nito pero alam kong may nagbago na. May lamat na nabuo sa pagitan namin at hindi ko alam kung kailan o kung paano yon maaayos. Pero sa ngayon, kailangan naming isang tabi ang nararamdaman namin. Dahil may mas malaking kalaban kaming kailangang harapin. Tahimik ang naging biyahe namin pabalik. Gusto ko sanang magsalita, humingi ng pasensya o kahit na anong pampalubag loob kay Sandy. Pero alam kong anumang sabihin ko ay baka lalong makasakit lang. Pagdating namin sa tapat ng bahay, mabilis kaming bumaba. Nandito na kami, Tandang Sela. Heto na po ang bulaklak. Salamat sa Diyos. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo sa daan. Bakit parang namumutla ka, Sandy? Wala po, Aling Doray. Pagod lang po sa biyaya at sa inis sa sementeryo. Nay, eto na po yung bulaklak ng unang hinaing. Ibigay mo sa akin, anak. Bilisan nyo. Ihanda na ang mesa, Paulo. Kumuha ka ng malinis na mangkok at kaunting mainit na tubig, Doray. Bantayan mo si Gwen. Siguraduhin mong hindi siya lalayo sa altar na ginawa ko. Paulo, nararamdaman ko na naman. Parang kumakalamang sikmura ako. Pero hindi pagkain ng taong gusto ko. Natatakot ako. Nandito lang ako, mahal. Konti na lang. Gagawang ka na ni Tandang Sela ng gamot. Mabilis na kumilo si Tandang Sela. Nilagay niya ang kulay ubeng bulaklak sa maliit na almires. Hinaluan niya ito ng kung anong klaseng langis na galing sa kanyang bag at ilang butil ng itim na asin. Habang dinidikdik niya ang mga sangkap, may binubulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan, mga dasal o orasyon. Ang amoy ng langis ay kakaiba, amoy lupa na may halong samyo ng mga bulaklak sa punerarya. Heto na. Lumapit ka rito, Gwen. Hubarin mo ang iyong balabal. Tutulungan na kita, anak. Sige na, dahan-dahan lang. Paulo, Sandy, hawakan niyo ang kanyang mga balikat. Maaring humapdi ito sa simula dahil ang langis na ito ang susunog sa amoy ng dugo ni Alejo na dumadaloy sa kanyang balat. Ang apdi! Tiisin mo, iha. Kailangang manuot ang langis sa iyong balat. Kaya mo yan, Gwen. Para ito sa kaligtasan mo. Hindi ko na talaga kaya. Parang pinapaasong balat ko. Masyado na bang masakit, Gwen? Nay,
Baka pwedeng ituloy na lang natin sa susunod na araw ang pagpapahid. Hindi na rin kayanin ng katawan niyang mga paso. Sige, bukas na lang natin itutuloy ang ritual. Sa ngayon, magpahinga ka muna, Gwen. Samantalahin mo ang sikat ng araw. Hudyat ito na hindi ka kayang gambalain ni Alejo. Maraming salamat, Sela. May iba pa bang dapat gawin ngayong gabi? Kailangan nating maghanap ng bagong matitirhan sa lalong madaling panahon. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa San Sinukob. Pero sa ngayon, magsasara muna tayo ng lahat ng pinto at bintana. Walang lalabas. Kahit anong boses o huni ang marinig niyo sa labas. Paulo, kumuha ka ng mga pako at martilyo. Siguraduhin nating hindi basta-basta mabubuksan ang mga pwedeng daanan sa bahay na to. Opo, gagawin ko po kaagad. Salamat po, Tandang Sela. Gumaan na rin ang pakiramdam ko. Habang inaalalayan ni Aling Doray si Gwen na humiga sa sofa, lumapit sa akin si Sandy. Tinapik niya ang balikat ko. Habang umuupo sa bakanting upuan sa tabi ko, malamig ang mga palad niya at mapuputla pa rin ang labi hanggang ngayon. Pao, wag mo munang isipin yung sinabi ko sa sementeryo ha. Kalimutan mo muna yon. Ang atensyon natin ngayon ay dapat nakatuon kay Gwen. Alam ko, Sandy. Salamat sa pag-intindi. At salamat sa lahat ng tulong niyo. Kahit ano, para sa'yo. O sige na, gawin mo na yung utos ni nanay. Magluluto rin muna ako ng makakain. Siya nga pala. May tanong ako. Hindi ba sinubukan ka rin niyang gawin ni Alejo? Oo. Bakit mo natanong? Kasi kung nagamot ka nun ni Tandang Sela, bakit mukhang hirap na hirap siya ngayon? Mas mahirap pang gamutin ang kaso ni Gwen kumpara sa'yo. Kasi Pao, iba ang pakay ni Alejo kay Gwen. Nung ako ang binalak niyang makuha, ali lang ang kailangan niya. Isang birhen na papatayin para magdagdagan ng buhay ni Gurang Alejo. Pero si Gwen, plano niyang gawin itong ina ng susunod na lahi ng mga aswang ng San Sinuko. Mas malalim ang kapit ng sumpa kapag may kinalaman sa lahi. Parang lason niya na umahalo sa mismong kaluluwa ni Gwen. Kaya kahit si nanay, nahihirapan. Kaya pala ganun na lang ang galit ni Alejo sa amin kagabi. Hindi lang siya naghahanap ng pagkain. Naghahanap siya ng magiging asawa. Kaya kailangan nating mag-ingat, Pao. Hindi lang ordinaryong aswang ang kalaban natin dito. Sige na. Kukuha lang muna ako ng panggatong sa bakuran. Pinanood ko si Sandy maglakad patungo sa likod bahay. Mas lalo akong natakot dahil sa sinabi niya. Habang bitbit ko ang martilyo at pako, napansin ko si Aling Doray na abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Tandang Sela sa kabilang kwarto. Pero tumigil siya at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging pagod, bigla siyang naging balisa. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sinenyasan akong lumapit sa kanya sa may madilim na bahagi ng sala. Paolo, halika rito. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Sela o ni Sandy. Bakit to? May problema po ba, Aling Doray? May nakita ko kanina habang inaayos ko mga bag nila. Si Sela, may itinatago siyang lumang libro. Kulay itim ang pabalat at parang gawa sa balat ng hayop na hindi ko matukoy. Libro? Baka po yun ang pinagkukunan niya ng mga orasyon at gamot. Albularyo po siya. Normal lang siguro yun. Iba yun, Paolo. Nung akala niyang hindi ako nakatingin, pinaplos niya ang isang pahina doon. Nakita ko ang guhit. Isang itim na anino. At ang nakakatakot, ang aninong yun, kamukha ng figurang nakita natin sa pagtatawas. Ang aswang ng San Sinukob? Kay Alejo ba ang librong yun? Hindi ko alam. Pero bakit tinatago niya sa atin? Bakit kailangang maging mapaglihim siya kung talagang tutulungan niya tayo? At isa pa, Paulo, noong nakita niya akong tumingin, mabilis niyang isinilid ang libro sa ilalim ng kanyang damit at tinitigan ako ng napakatalim.
Ngayon lang ako kinabahan ng ganun kay Sela. Baka naman po nagkakamali lang kayo ng hinala. Magkaibigan kayo, di ba? Kaibigan ko siya, oo. Pero sa mundong to, mahirap malaman kung sino ang tunay na kakampi. Kaya ikaw, Paulo, magmasid-masid ka. Huwag kang masyadong magtitiwala kahit kanino. Bantayan mong maigi si Gwen. May pakiramdam akong may hindi sinasabi sa atin ng mag-inang yan tungkol sa tunay na kalagayan ng anak ko. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi ni Aling Doray. Tumingin ako sa direksyon ng sala kung saan mahimbing na natutulog si Gwen at pagkatapos ay sa kusina kung saan naroon si Sandy at Tandang Sela. Ang bahay na akala ko ay magsisilbing ligtas na kuta para sa amin, biglang naging taguan ng mga sikreto. Hindi lang pala si Alejo ang dapat kong bantayan, kundi pati na rin ang mga taong inaasahan naming magliligtas sa amin. Habang sinusubukan naming maghanap ng pagkakalibangan, hindi namin namalayang nagsisimula na palang lumabog ang araw. Bago pa tuluyang dumilim ang paligid, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga pulis. Anak ng... Bakit may mga pulis sa labas? Paolo, ang daming mobile sa labas. Mukhang tinutuon ng mga tao ang banta nila sa Facebook. Mga mangmang, hindi nila alam kung anong panganib ang dinadala nila rito. Sa dami nila, lalong maaakit si Alejo. Oh, Diyos ko, Paolo, anong gagawin natin? Napagkakamalan nilang baliw o halimaw ang anak ko. Paolo, Nay, bakit ang daming pulis sa labas? Uhulihin ba nila ako? Hindi kami papayag, Gwen. Dito ka lang. Dito lang kayo. Kakausapin ko sila. Hindi na ako nakapaghintay. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nanlumo sa aking nakita. Si Alejo, napaaga ang dating niya. Sa ilalim ng mga floodlight ng pulis, kitang-kita ang kanyang dambuhalang anyo. Walang talab ang mga bala. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, tumilapo ng 2 pulis. Nagkakagulo sa labas. Ang mga taong usisero kanina ay nagtatakbuhan na ngayon sa takot. Nandiyan na siya. Paulo, huwag kang lalabas. Hindi pwedeng gano'n na lang, Tandang Sela. Papatayin niya lahat ng tao sa labas bago niya pasukin ang bahay na to. Kailangan ko siyang itaboy. Sasama ako, Paolo. Tutulong ako sa'yo. Dali-dali kong binuksan ang pinto. Bit-bit ko ang isang matalim na gulok na nakita ko sa kusina. Paglabas ko, sinalubong ako ng amoy ng pulbura at masangsang na amoy ng naaagnas na laman. Si Alejo ay nakatayo sa ibabaw ng baliktad na patrol car. Dugu-duguan ang kanyang mga kuko, habang nakausli ang mga ngipi na parabang nanunuya. Alejo! Ako ang harapin mo! Layuan mo sila! Mortal! Ang lakas ng loob mong lumabas. Mukhang handa ka nang mamatay para sa limaw mong nobya. Hindi katulad mo si Gwen. At mas lalong hindi siya halimaw. Ang mga tao talaga, kahit kailan bulag na bulag kayo pagdating sa pag-ibig. Bibigyan kita ng 2 pagkakataon, Paulo. Tumakas ka na at hahayaan kitang mabuhay. Kung inaakala mong duwag ako, nagkakamali ka. Kahit kailan, hindi ko iiwan si Gwen. Lalong-lalo na sa isang katulad mo. Tama si Paolo. Ikaw ang dapat sumuko bago ka pa namin mapatay. Lumayas ka rito, demonyo ka! Hindi nag-aksaya ng oras si Aling Doray. Kasabay ng pagsugod ko, sunod-sunod siyang naghagis ng asin sa direksyon ni Alejo. Tumama ang asin sa mukha at balikat niya. Umusok ang kanyang balat at panandalian siyang napaatras. Akala ko matatakot siya at aatras pero sa isang kisap mata, lumundag siya. Hindi sa akin kundi kay Aling Doray. Sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo, nasungkit ni Alejo si Aling Doray sa leeg.
Itinaas niya ang matanda sa ere na parabang isang manika. Paolo, tulungan niyo si nanay! Masyado kayong naging mapangahas. Gusto nyo ng laro? Ito ang kasunduan. Paolo, huwag mong ibibigay. Manahimik ka, matanda! Makinig kayo! Bukas ng gabi, bago sumapit ang kabilugan ng buwan, dalhin niyo si Gwen sa paanan ng bundok Malinding. Ibigay niyo siya sa akin ng kusa. Pagkawalan mo siya, Alejo! Kapag hindi niyo siya dinala, papatayin ko ang matandang to sa harap niyo. Panoorin niyo kung paano dadanak ang dugo ni Doray sa harap ng anak niyang maswang. May 24 na oras kayo. Huwag niyo akong susubukan dahil wala nang itim na mutya o albularya ang makapagliligtas sa inyo. Sa isang iglap tumalon si Alejo paitaas. Bit-bit ang nagsisisigaw at nanlalaban na si Aling Doray. Sinubukan kong humabol pero masyadong mabilis ang galaw ni Alejo. Unti-unti silang nawala sa paningin ko. Sa gitna ng daan napaluhod na lang ako. Bukas ng gabi, maaaring isa na lang sa mag-ina ang uuwing buhay at wala akong karapatang diktahan kung sino ang mabubuhay. Paolo, kailangan mong iligtas si nanay. Hindi ako papayag na mabuhay ako, pero siya magiging kapalit. Isusuko mo ako bukas ng gabi. Hindi ko kakayanan ang hinihingi mo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Gwen. Kung talagang mahal mo ko, maiintindihan mo ang desisyon ko, Paolo. Paano kung hindi yan ang gusto ni Aling Doray? Narinig mo sinabi niya, Gwen. Huwag kitang ibibigay kay Alejo. Tapos anong gagawin ko? Manunood habang pinapatay niyang nanay ko. Tingnan mong paligid, Paolo. Ang dami nang nadadamay dahil sa akin, pati mga sibilyan. At mismong nanay ko. Sinong susunod? Ikaw? Gwen, wala kang kasalanan dito. Alam kong hindi mo ginustong malagay sa ganitong sitwasyon. Tama na, Paolo. Buo ng desisyon ko. Isusuko niyo ako bukas. At wala nang makakapigil doon. Gwen! Gwen, sandali! Hayaan mo na muna siya, Pao. Mahirap din ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi ko na alam gagawin ko. Pareho silang mahalaga sa akin. Paolo, kailangan natin gawin ang gusto ni Gwen. Isuko na natin siya kay Alejo bukas. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo, Sandy? Kaibigan mo si Gwen. Parang kapatid ng turingan nyo. Tapos ngayon itutulak mo lang siya ng ganyan? Hindi sa ganun, Pao. Pero isipin mo ang katwiran nito. Hawak na si Aling Doray. Kung hindi natin ibibigay si Gwen, dalawa silang mamamatay. Mas maraming madadamay. Isang buhay kapalit ng kaligtasan ng lahat. Katwiran? O baka naman pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo ako lokohin, Sandy. Umamay ka sa akin sa sementeryo, di ba? Ngayong nalaman mong mahal na mahal ko si Gwen, gusto mo siyang mawala sa landas mo. Ginagamit mo ang sitwasyon para ilayo siya sa akin. Napakasama mo. Napakamakasarili mo. Wow, di ganyan. Hindi ko magagawang paglaruan ang buhay ni Gwen para lang sa nararamdaman ko. Iniisip ko lang ang kaligtasan nating lahat. Nakita mo kung gaano kalakas si Alejo. Napatay niya mga pulis ng ganun-ganun lang. Hindi mo ako madadaan sa takot. Alam ko ang totoo. Gusto mo siyang isuko dahil mas madali para sa'yong mawala siya kaysa makita kaming masaya. Hindi ka tunay na kaibigan, Sandy. Isa kang traidor! Tama na yan, Paolo. Nay, ako nang bahalang kumausap kay Paolo. Bumalik na lang po kayo sa loob. Hindi. Kailangan niyang matauhan, anak. Isusuko natin si Gwen bukas. Hindi dahil yon ang madali, kundi dahil yon ang pinakatamang gawin. Pati ba naman kayo, Tandang Sela? Kayo ang manggagamot. Kayo ang dapat na nagliligtas sa kanya. Hindi ang magbibigay sa kanya sa halimaw. Ginagawa ko ang nararapat para sa San Sinukob, Paulo. Ang pangyayanggaw ni Alejo ay hindi na basta-basta magagamot ng langis o mutya. Kung mananatili si Gwen dito, magiging aswang lang din naman siya. Mas mabuting isuko siya para mailigtas si Doray at ang bayang ito. Iyon ang tanging paraan.
Paraan para kanino? Para sa inyo? Para kay Sandy? Tama na, Paolo! Tara na, Nay. Pumasok na lang muna tayo sa loob. Mukhang di naman kayang makinig sa atin ni Paolo. Pagkatapos nilang umalis, ilang minuto rin akong tumambay muna sa labas para magpahangin. Habang lumalamig ang ulo ko, unti-unti akong kinakain ng hiya. Masyado kong nasigawan si Sandy. Siya na nga lang itong halos magbuwis ng buhay para tulungan kami kanina. Siya pa tong pinag-initan ko dahil lang sa nerbiyos ko. Dahan-dahan akong pumasok sa loob para sana mag-sorry sa kanya. Pero pagdating ko sa tapat ng kwarto ni Tandang Sela, narinig ko ang mahinang iyak ni Sandy at kalansing ng mga bote ng gamot. Natigilan ako sa tapat ng pinto na bahagyang nakaawang. Nay, hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na mga sinabi ni Paolo. Pero mas nasasaktan ako dahil alam kong may punto siya. Traitor ako, Nay. Traitor ako sa kanila. Tumigil ka sa pag-iyak, Sandy. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang ina. Nakalimutan mo na ba? Si Alejo. Ikaw ang unang natipuhan niya. Ikaw ang gusto niyang maging asawa para magpatuloy ang lahi niya. Kung hindi ko inilihis ang atensyon niya kay Gwen, ikaw ang nakagapos ngayon sa bundok malinding. Pero Nay, kaibigan ko si Gwen. Pinagkatiwalaan tayo ni Paolo. Paano niya nagawang ipagpalit ang buhay niya para lang sa akin? Dahil ikaw ang anak ko. Nung gabi na nayanggaw si Gwen, hindi yun aksidente. Ako ang nag-alay sa kanya kay Alejo para pakawalan kanya. Ang itim na librong nakita ni Doray, doon nakasulat ang kasunduan namin ng aswang. Isang buhay, kapalit ng isa. At ang mga gamot, ang langis, ang mutya. Nay, nakikita ko si Gwen. Nasasaktan lang siya lalo. Ang itim na mutya ay hindi pangontra, Sandy. Isa yung palatandaan para mas madaling mahanap ni Alejo si Gwen. At ang langis na ginawa nyo, kanina mula sa bulaklak, hindi yon para itagong amoy niya. Yon ang magpapalambot sa kanyang katawan at isipan para hindi siya makapanlaban sa oras na angkinin na siya ni Alejo bukas ng gabi. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Napakalaki na kasalanan ko kay Gwen at Paolo. Hindi niya kailangang malaman. Bukas, pagdating sa bundok malinding, ibibigay natin si Gwen at kukunin natin si Doray. Pagkatapos nun, aalis na tayo sa San Sinukob. Hahayaan nating isipin ni Paolo na wala tayong nagawa para iligtas ang nobya niya. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka ng tahimik, Sandy. Nanigas ang buo kong katawan. Mas masahol pa pala sila sa mga aswang. Gusto ko silang sugurin at sigawan, pero kailangan kong magtimpi para mailigtas sina Gwen at Aling Doray. Dahan-dahan akong umatras at nagmadaling umakyat ng second floor. Itatakas ko si Gwen ngayong gabi bago pa nila maisagawa ang plano. Gwen, mahal. Bumangon ka, aalis tayo. Ha? Paano aalis? Huwag ka maingay. Hindi naman tayo pwedeng mamasyal. Paolo, matulog ka na. Basta sumunod ka na lang muna sa akin. Hindi ka na pwede magtagal dito. Mas lalong may sasapiligro ang buhay mo. Ipapaliwanag ko rin ang lahat sa'yo. Sige, sa likuran na tayo dumaan. May nakatagong gate dun sa bakuran. Dahan-dahan kaming lumabas ng bintana. Mabuti na lang at hindi napansin ng mag-ina ang pag-alis namin. Konti lang ang naging bitbit ni Gwen. Isang maliit na bag na may lamang tubig at mga pagkain. Pagkalagpas namin ng likurang gate, binagtas namin ang madilim na eskinita hanggang sa makarating kami sa isang abandonadong bahay sa dulo ng baryo. Maalikabok, madilim
at amoy luma ang paligid, pero mas kampante ako rito kesa sa poder ni Natandang Sela. Paolo, dahan-dahan naman. Bakit ba tayo nagmamadali? At bakit kailangan tumakas kina Sandy? Sabi ni Tandang Sela, kailangan ko yung gamot bago mag-alas 9 para hindi ako turuyang mayanggaw. Magtiwala ka muna sa akin, mahal. Hindi na tayo babalik doon. Nagsinungaling sila sa atin at mas ligtas tayo rito sa ngayon. Imbis na tumulong sila, sinatandang Sela pala ang dahilan kung bakit mas lumalakas ang kapit sa'yo ni Alejo. Ibig sabihin, pinaglalaroan lang nila tayo? Pero paano si nanay? Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Inilatag ko ang jacket ko sa sahig para maupuan niya. Malamig ang simoy ng hangin at tanging aninag ng buwan mula sa sirasirang bubong ang nagbibigay ng liwanag sa amin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot at lungkot. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at pinisil-pisil habang sinusubukan siyang pakalmahin. Hindi ko na ininda kahit matusok pa ako ng mga humahaba niyang kuko. Maski ang mukha niya tinutubuan na rin ng mahahabang buhok. Paolo, tingnan mo ako sa mata. Mukha na akong halimaw, no? Hindi, Gwen. Maganda ka pa rin. Huwag mo akong bulahin ngayon. Paolo, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Natatakot ka ba sa akin? Natatakot ka ba na baka pagising mo bukas, hindi na ako ang katabi mo, kundi yung halimaw na nakita niyo sa bakuran? Gwen, makinig ka. Simula nang naging tayo, nangako ako sa sarili ko na hindi kita bibitawan. Kahit maging ano ka pa, kahit magkaroon ka pa ng pangil o kuko, ikaw pa rin ang taong mamahalin ko. Ikaw pa rin ang Gwyneth na mahal ko. Hindi yun magbabago, kahit anong mangyari. Pero paano kung saktan kita? Paano kung hindi ko na mapigilan? Lalaban tayo. Hindi kita susukuan. Kaya huwag mo ring sukuan ang sarili mo, ha? Siya nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. Huwag ka mag-alala. Nagpaalam na rin ako kay Aling Doray. Ano na namang pakuluyan, man? Gwen, bala ko sanang gawin to sa mas maayos na lugar. Pero ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Gusto kong malaman mo na kahit anong problema ang harapin natin, gusto kitang makasama habang buhay. Gwyneth, will you marry me? Pasensya na, pero hindi ko pa kayang sagutin yan ngayon. Sana maintindihan mo ako, Paolo. Huwag ka mag-alala, mahal. Mag-aantay ako hanggang sanda ka na. Maraming salamat. Bukas, pagkatapos nating iligtas si nanay, saka ko sasagutin ang tanong mo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang matulog. Idadaan ko na lang sa pahinga ang kalam ng sikmura ako. Halos hindi ako dinalaw ng antok sa buong magdamag. Habang nakasandal ako sa malamig na poste ng abandonadong bahay, pinapanood ko ang unti-unting pagsikat ng araw. Ang bawat paghinga ni Gwen ay parang isang paalala na tumatakbo ang oras. Kaya kahit tirik pa ang araw, kailangan na naming magsimulang maghanda. Mahal, gising na. Umaga na. Paolo, anong oras na? Pasado 6:00 na. Heto, uminom ka na muna ng tubig. Masakit pa rin tong mga pasa sa braso ko. Tiis lang muna, mahal. Kailangan na nating umalis. Hindi tayo pwedeng maabutan ng hapon dito. Ngayon na ba tayo pupunta sa bundok? Oo, pero bago yun, kailangan muna nating mag-ayos ng mga dala. Ayokong pumunta tayo doon na wala man lang panangga. Inilabas ko ang mga gamit na kinuha ko bago pa man kami tuluyang lumabas sa bahay ni na Aling Doray kagabi. Sa ibabaw ng lumang mesa sa abandonadong kusina, inilatag ko ang mga bagay na magsisilbing panlaban namin kay Alejo. Saan mo nakuha ang mga yan? Sa kusina nyo. Buti na lang naisipan kong dumaan bago tayo tumakas. Asin at bawang? Oo. Sabi ni tatay dati, ito raw ang kahinaan ng mga aswang. Mas maasahan pa to kaysa dun sa mga binigay ni Tandang Sela. Bukod dyan, may dala rin akong itak. Itak?
Seryoso ka ba dyan, mahal? Walang laban ang baril kay Alejo, mahal. Hindi tinatablan ng bala ang balat niya. Pero ito, kapag pinahiran natin ng bawang at asin, matatagos natin ang katawan niya. Sigurado ka ba sa plano mo, Paolo? Paano kung ikaw naman ang mapatay? Alam kong delikado ang gagawin natin. At wala rin kasiguraduhang kung buhay pa tayong lahat na makakaligtas. Pero hanggang sa huminga ako, hindi kayo makukuha sa akin ni Alejo. Basta sundin mo lang ang plano natin. Malakas ang tsansa na mapapatay natin siya. Inisa-isa ko kay Gwen ang mga gagawin mamayang gabi. Atentibo siyang nakinig at tumulong sa pag-aayos ng mga kakailanganin. At pagkatapos namin kumain ng kaunti, sinimulan na naming bagtasin ang daan papunta sa bundok Malinding. Matarik at delikado ang ruta at halos aabutin ng 5 oras ang pag-akyat, marating lang ang pinakatuktok nito. Buong maghapon ang ginugol namin marating lang ito at bago pa lumubog ang araw, sinimulan na namin ni Gwen ang plano. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, naramdaman na namin ang nagbabadyang presensya ni Alejo. Nagsiliparan ang mga ibon at paniki. Kahit si Gwen, hindi na mapakali sa takot. Wala nang atrasan to. Para kay nanay. Alejo, nandito ako! Ipakita mong sarili mo! Akala ko ba, kailangan ko pang maghabol? Mukhang kusang loob kang pumunta rito. Matalino ka pala, Gwen. Hindi ako tanga para hayaang mamatay yung nanay ko. Heto na ako! Pakawalan mo na siya! Ganun lang kadali? Lumapit ka sa akin at makapag-isipan ko. Hindi! Pakawalan mo muna si nanay. Kapag nakita kong ligtas na siya, saka ako lalapit. May karapatan ka bang utusan ako? Tingnan mo ang sarili mo, Gwen. Halos aswang ka na. Nararamdaman mo ba ang gutom at uhaw ng dugo? Yan ang tanda na sa aking kara. Kung sa'yo nga ang katawan ko, bakit kailangan mo pa akong pilitin? Pakawalan mo si nanay at kusang loob akong sasama sa'yo. Matapang ka. Kaya, sige. Pakakawalan ko na ang matanda. Takbo, Doray! Takbo! Gwen! Anak! Nay, tumakbo ka na! Tumakas ka na rito! Dahan-dahang naglakad si Gwen papalapit kay Alejo. Sinamantala ko habang ang atensyon niya ay nakatuon kay Gwen. Tahimik akong gumapang sa likuran. Hawak-hawak ko ang itak na pinahira ng bawang at asin. Nung ilang sentimetro na lang ang pagitan nila, tinarak ko ang itak sa likuran ni Alejo. Tumagos ang dulo ng itak sa balikat ni Alejo pero hindi sa dibdib. Naramdaman niya ang pagdating ko at bahagya siyang nakailag. Umatungal siya sa sakit pero agad ding nakabawi. Sa isang kumpas ng braso niya, lumipad ako at tumama sa isang puno. Narinig ko ang pagkabasag ng mga buto ko sa likod. Muli ring bumukas ang sugat ko mula sa nagdaang gabi. Pinili kong tumayo pero nanghihina na ang buong katawan ko. Akala mo talaga kaya mo akong batayin? Isang hamak na tao ka lang. Huwag mo siyang sasaktan, Alejo! Hindi ka bayani, Paulo. Mukhang kailangan kita munahin bago ko patayin si Doray. Hindi mo sila sasaktan! At tingnan natin. Itinaas ni Alejo ang malapad niyang kamay. Handang durugin ang mukha ko. Pumikit ako. Sa sobrang dami ng baling buto sa katawan ko, napakahirap ng tumakbo. Hinintay ko ang pagdampi ng mabubuhok niyang palad pero ilang segundo ang makalipas, natigilan si Alejo. Alejo! Layuan mo si Paolo! Sande! Akala ko ba ayaw niyong madawit sa gulo? May kasunduan tayo, Alejo! Nakalimutan mo na ba? Kasunduan? Di
Binasag na ng nanay mo ang kasunduang yon nang ialay niya si Gwen kapalit mo. At ngayon, ibinabalik ko ang dating napag-usapan. Ako ang papalit sa posisyon ni Gwen. Ako na magiging asawa mo. Sandy, anong sinabi mo? Wag! Sandy, huwag mong gawin to. Kasalanan ko kung bakit kayo nalagay sa ganito. Kung hindi namin ipinagpalit ni Gwen bilang alay, ligtas kayo ngayon. Nagbago na ang isip mo? Noong una, takot na takot kang magpakita sa akin. Noon yun. Ngayon handa na ako. Kunin mo na ako. At hayaan mo makalis silang tatlo ng buhay. Matalino ka rin pala katulad ni Gwen. Pero paano ko malalaman na hindi ito isa na namang patibong? Tingnan mo. Wala akong dalang asin. Walang bawang, walang itak. Kusang loob akong susuko. Kung ganon, binabawi ko na ang itim na binhi kay Gwen. Lumapit ka rito, Sandy. Simulan na natin ang ritual. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako. Hindi. Hindi kita iiwan dito, Sandy. Gwen, please. Ito na lang ang magagawa ko para sa inyo. Hayaan mong bayaran ko ang kasalanan namin ng nanay ko. Sandy, anak. Simulan na natin ang ritual. Aniritom Shiken! Aniritom Shiken! Aniritom Shiken! Nakita ko ang itim na usok na lumabas mula sa bibig ni Gwen. Unti-unti itong pumorma bilang isang sisiw. Gamit ang maliliit nitong pakpak, lumipad ito papunta sa direksyon ni Sandy. Habang umiiyak siya, pilit na pinisil ni Alejo ang mukha niya upang makapasok ito. Sa bawat kibot ng buhay na nilalang sa bibig ni Sandy, parang pinupunit ang puso ko. Bago pa ako makatayo, nagsimula ng umitim ang mga ugat sa kanyang mukha. Tumakbo na kayo! Bilisan niyo! Tara, Gwen! Kailangan na natin umalis! Hindi kita makakalimutan, Sandy. Sa kabila ng sakit sa iba't ibang parte ng kasukasuan ko, pinilit kong tumayo. Hinata kong muli ang itak at buong lakas na tumakbo patungo sa direksyon ni Alejo. Sa ikalawang beses, winasiwas ko ito. Habang tumitirik ang mata niya sa ritual, pinatamaan ko ang kanyang leeg. Dumanak ang dugo sa bundok malinding pero hindi bilang alay. Halos matapyas ang ulo ni Alejo. Sinubukan niya akong gantihan pero ilang segundo lang ang makalipas, bumagsak na sa lupa ang walang buhay niyang katawan. Ang itim na sisiw sa loob ng katawan ni Sandy ay lumabas na rin. Bumalik ito sa pagiging usok. Pagkatapos kong makita ang ligtas na sila Gwen, unti-unting bumagsak ang talukap ng mata ko. Pinagtaksilan man kami ni Sandy, pero mas nanaig pa rin ang pagkakaibigan namin para sa kanya. At ang sakripisyo niya ngayong gabi ang naging patunay noon. Mahal naman, gumising ka na kasi. Sobrang daya talaga. Ligtas na nga ako tapos ikaw naman tong 50-50 ang buhay ngayon. Pero sige, kapag gumising ka ngayon, yes ang sagot ko sa alok mo. Tapos magpapakasal tayo ngayong taon. Sigurado na yan, ha? Wala nang bawian, mahal. Paolo, sa wakas gising ka na. Pero teka, naisan mo yata ako dun Siguro kanina kapag gising at inuuto mo lang ako. Hindi, ha? Talagang nahimatay naman ako. Gwapo lang ako pero hindi ako sinungaling. Isa pa, alam ko namang oo ang magiging sagot mo. Napakahambog mo talaga, mahal. Ang nangyari noon ay mas lalo lang nagpatatag sa relasyon namin ni Gwen. Kagaya ng pangako niya, magpapakasal na kami ngayong taon. Hindi ko rin makakalimutan si Sandy. Naging tahimik ang buhay nila pagkatapos ng insidente at pinatawad na rin sila ni Aling Doray. Naiintindihan kong naipit lang sila sa sitwasyon at ang naging pagsasakripisyo ni Sandy sa bundok ang patunay na hindi siya masamang tao. Kaya nagpapasalamat ako na nakilala ko sila.
ang dalawang babaeng humubog sa pagkatao ko ngayon.